Balitang High. Yan po ang pagresponde ng Philippine Air Force nang sumiklab ang dalawang forest fire sa probinsya ng Benguet. Tanaw rin sa himpapawid ang puting usok na nagmumula sa bundok. Gamit ang Super Huey helicopter, nagsagwa sila ng serye ng heli bucket operations para apulahin ang apoy sa Mount Camisong sa Itogon at Barangay Adonot sa Bocod. Walang naitalang nasawi. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Natukoy na po ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga nasawi sa nahulog na truck sa Barangay Bulwang sa Mabinay, Negros Oriental. Ayon sa Mabinay LDRRMO, 14 ang namatay sa 17 sakay nito. Sa inisyal na investigasyon, nakisakay lamang daw ang karamihan sa mga pasahero nito. Ginagamit ang truck para magkarga ng mga ibinibentang hayop at papunta raw sana ito sa isang livestock market ng maaksidente. Kwento ng isa sa mga nakaligtas, nawalan ng preno ang truck kaya ito nahulog. Wala pang pahayag ang driver na kabilang sa 3 sugatan. Daan-daang pamilya ang nasunugan ng bahay sa Santa Mesa, Tondo, Maynila kahapon. Sa sunog sa Tondo, Maynila, isang mag-ama ang nasawi. 8 naman ang sugatan. Mahigit 300 residente ang apektado ng sunog. Sa ngayon, sa court muna ng barangay tumutuloy ang ilang apektadong residente, samantalang ang iba napilitang umuwi sa kanilang probinsya. Sumiklab din ang sunog sa barangay 598 Santa Mesa, Maynila. Mahigit 200 pamilya ang nawalan ng tirahan. 6 ang naiulat na sugatan at nahirapang huminga. Ang ibang residente sa evacuation centers na nagpalipas ng gabi. Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng mga otoridad doon. Meron na rin nakikipag-ugnayan para mag-abot ng mga donasyong damit. Patuloy pa ang investigasyon sa sanhi ng apoy. Paalala ng Bureau of Fire Protection, i-check ang electrical wiring sa inyong bahay. Iwasan din ang octopus wiring o pag-overload sa mga saksakan. Kung maaari, mag-install ng smoke detectors. Gumawa ng plano o escape plan kung sakaling sumiklab ang sunog. Huwag ring manigarilyo sa loob ng bahay. Isang magsasaka sa Matag-Ob, Leyte ang nasawi po dahil umano sa heat stroke. Natagpuan ang kanyang katawan sa damuhan sa Barangay Candelaria. Lumabas sa investigasyon na may nakakita sa 66 na taong gulang na may dalang kahoy sa kanyang ulo sa gitna po ng matinding init. Maya-maya, bigla na lamang daw siyang bumagsak. Sa autopsy report, sinabing nagka-cardiac arrest ang magsasaka dahil sa matinding init. Paalala ng Department of Health para makaiwas sa sakit sa tag-init, huwag magbilad sa ilalim ng araw. Magsuot ng maninipis at komportabling damit. Iwasang lumabas ng bahay kapag tirik na tirik ang araw. Regular ding uminom ng sapat na tubig. Mga kapuso, magpapatuloy po ang maalinsangang panahon ngayong araw at ayon po sa Pag-asa, maaaring umabot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Calapan, Oriental, Mindoro. 40 degrees Celsius sa Masbate City, sa Iloilo at sa Cotabato. Posible naman ang 37 degrees Celsius na alinsangan sa Pasay. Samantala, patuloy ang pagbaba ng tubig sa Angat, Lamesa, Ambuklao, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Reservoirs. Tumaas naman ang water level sa Ipo at Binga Reservoir. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang ilang bahagi ng Aurora, Quezon, Mindoro, Bicol Region, Eastern Visayas at halos buong Mindanao. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman po ang tsansa ng ulan ngayong araw dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakakaapekto ngayon sa bansa. Nananatiling mahina po ang hanging amihan. Arestado ang isang lalaki sa Cavite dahil sa tangkang pagpatay sa kanyang dating kapitbahay sa Rizal. Depensa ng suspect, ninakawan siya ng biktima. Balitang hatid ni James Agustin. Ikaw ay naaresto namin sa bisa ng warrant of arrest. Matapos sa mahigit 2 buwang pagkatago, natunto ng Quezon City Police District ang 33 anyos na mangingisda sa Bacoor, Cavite na may warrant of arrest para sa kasong attempted murder.
Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon kaugnay sa kinaroroonan ng lalaki. Binerify naman agad ng ating kapulisan sa iwaran kung totoo nga yung impormasyon na binigay sa amin. Doon na positive naman yung impormasyon, kaya pinuntahan agad ng ating kapulisan sa Bacoor, Cavite, kaya nahuli siya. Ang krimen nangyari sa San Mateo, Rizal noong Nobyembre. Sugatan noon ang kapitbahay ng lalaki. Nagawa niya daw yung krimen na pananaksak dahil ninakawan siya ng biktima ng halagang 1,500. Itinanggi naman ng suspect na nagtago siya. Hindi rin daw niya alam na may warrant laban sa kanya. Pero aminado siyang sinaksak niya ang kapitbahay. Ninakawan pa ako nung time na yun. Tapos ilang linggo ko siya pinagbibigyan na mabayaran ako kahit pa konti-konti, hindi niya ako binayaran. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinagtibay ng Appeal Court ng Kuwait ang desisyon ng Juvenile Court na guilty ang akusado sa pagpatay sa OFW na si Julie B. Ranara. Ayon po sa Department of Migrant Workers, inadopt ng Appeal Court ang naunang sentensyang 15 taong pagkakakulong para sa murder at 1 taong pagkakakulong dahil po sa pagmamaneho ng walang lisensya ang nooy menor de edad na akusado. Sabi ni DMW Officer in Charge Hans Kakdak, alam na ng pamilya ni Ranara ang desisyon ng Appeal Court. Patuloy rin daw na magbibigay ng suporta ang DMW sa pamilya ni Ranara. January 2023, nang matagpuan sa disyerto sa Kuwait ang sunog na bangkay ni Ranara na umano'y ginahasa, nabuntis at sinagasaan ng akusado na anak ng amo niya. Kuha yan mula sa likod ng sasakyang sinusundan ng motorsiklo sa Barangay Taysan sa Legazpi, Albay. Bigla na lang sumemplang ang rider. Sumabit na pala sa naputol na kable na hindi raw niya nakita. Batay sa investigasyon, isang truck ang nakahila sa mga kable. Sunod na sumabit sa kable ang isang bus bago ng gulat sa rider ng motorsiklo. Nagtamo siya ng sugat. Mabuti hindi siya nakuryente dahil ang nakahandusay na wire ay live wire pala. Nanawagan ng mga opisyal ng Barangay Taysan sa Albay Electric Cooperative na ayusin ang mga naputol na kable. Hindi pa nagpapaunlak ng panayam sa Regional TV Balitang Bicolandia ang ALECO. Nagtaas po ng presyo ngayong buwan ang 21 produktong pang-agrikultura, kabilang po ang bigas. Batay po yan sa datos mismo ng gobyerno. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. 3 kilong bigas daw ang nauubos araw-araw ng pamilya Ondiana na may 7 miyembro. Kapag isinama ang ulam, kulang daw ang 500 pesos sa isang araw. Napakahirap po, lalo na po kung marami sa loob ng bahay. Tapos po ang bigas po, sobra pong mahal. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, lumalabas na 21 sa 34 na bilihing pang-agrikultura ang nagbahal sa unang bahagi ng Pebrero kumpara noong Enero. Pinakamalaki ang 24 pesos na iminahal ng kada kilo ng kamatis. Nagmahal din ng bigas, baka, bawang at kalamansi. Ang nakikitang dahilan ng grupong Sinag, last time marami nagtanim, nalugi nung between December, January. So ngayon nabawasan. Pero ang tingin naman natin by March, mag-normalize yung price. Sabi naman ng Department of Agriculture, hindi malaki ang pagmahal maliban sa kamatis dahil sa kinulang na supply. Bagamat may El Nino, may mga lugar doon na naapektuhan ng ulan. And then dito sa Nueva Ecija, nagkaroon ng reduction ng area na tinaniman ng kamatis. At ang nagmahal na bigas, posibleng magmura na rin tulad sa world market. Sa taya ng Sinag, kahit umaabot pa sa 58 pesos ang kada kilo ng bigas, ay maaaring may mabili ng 47 hanggang 48 pesos na well-milled na bigas. 44 pesos hanggang 46 pesos naman ang taya ng Agriculture Department. Nagmura naman ang sibuyas, asukal at mantika. Dito sa Kadiwa Market sa Quezon City, ibinebenta ang pulang sibuyas sa halagang 50 pesos kada kilo. Ang puting sibuyas naman, 35 pesos kada kilo. Pero pangamba ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura, maaari pang bumagsak ang farm gate price ng sibuyas sa 10 hanggang 15 pesos kada kilo. Marami po dun sa amin, hindi pa kami makabenta dyan sa amin, kaya pinalabas namin dito. Laki talaga ma'am ng tinipid. Ganon. Opo. Kasi dati ma'am, magkano, di ba? 700 ang kilo. Ayon sa DA, dumami ang naengganyong magtanim ng sibuyas noong sumipa ang presyo nito, kaya dumami rin ang supply. Magkaroon ng market linkages.
ma-tie up ngayon sa ating mga kadiwa and hopefully doon sa iba pang bagsakan natin sa Southern Tagalog. Pero sabi ng grupong Sinag, nakaapekto ang smuggled umanong sibuyas. Nakita natin na may pumasok na walang SPSIC, dapat yun huliin ang peak ng sibuyas by March. So talagang natatakot tayo, baka bumagsak ng 10 to 15 pesos yung farm gate. Bumalik sana sa 30 pesos to 33 pesos para at least may konting kita naman yung mga magsasaka. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Narito na ang latest ngayong Huwebes, mga mare at pare. The Avatar Universe fever is on. United ang Fire Nations, Earth Kingdom, Water Tribes at Air Nomads dahil mapapanood na ngayong araw ang highly anticipated live-action adaptation series na The Avatar: The Last Airbender. Aang, you must master the Avatar state. Bibida riyan ang Filipino-Canadian na si Gordon Cormier bilang ang iconic role na si Avatar Aang. Iikot ang series kay Aang na mula sa Air Nomad na nakatakdang tapusin ang 100-year war sa Avatar Universe na sinimula ng Fire Nation. Humarap si Gordon sa press at fan meet sa Taguig kahapon. Kasama niya si Dallas James Liu na gumaganap na Prince Zuko ng Fire Nation. Kwento nila kahit madalas ang on-screen conflict ng kanilang mga karakter, certified BFF sila off-cam. Masaya rin sina Gordon at Dallas sa mainit na pagtanggap sa kanila. Sa interview ng GMA Integrated News, nagbigay ng mensahe sina Gordon at Dallas para sa Pinoy fans tungkol sa kanilang pangarap. Just don't give up. Keep trying, dream big. There's nothing that can really go wrong. I hope that everyone who has dreams that they want to pursue, at least give it a shot because you'll never know what will happen if you don't. Ipade-deport na po ngayong tanghali ang mahigit 40 dayuhang inaresto dahil sa pagkakasangkot sa iligal na pogo dito po sa Pilipinas. Ang mainit na balita hatid ni Salima Refran. Bantay sarado ang 44 na illegal pogo workers na ide-deport sa kanilang bansa. 43 ang babalik ng China, habang isa ang pa-Vietnam. Kasama sila sa mga nahuli sa sinalagay na scam hub na may prostitution den at torture chamber sa Pasay. Idineklara silang undesirable aliens sa Bureau of Immigration matapos matuklasang wala silang hawak na mga kaukulang visa at permits para sa pananatili at pagtatrabaho sa bansa. Bukod sa blacklisted na sila dito sa Pilipinas, may kakaharapin din sila mga kaso sa kanilang bansa. Cable ties ang ginamit bilang posas, habang naka-uniforme sila para hindi humalo sa ibang pasahero. Ina-avoid lang natin yung may mangyaring di maganda, yung gumawa pa sila ng ibang bagay na makakasama dun sa deportation na ginagawa na. Kanya-kanyang gimmick para maiwan sila. Yung iba naman talagang magwawala kahit nasa airport na. Pang-5 batch na ito ng dineport mula sa Pasay Scam Hub. Mahigit 200 na ang na-deport habang may mga mananatili pa sa bansa para sa mga hinaharap na kasong paglabag sa anti-cybercrime law, sex trafficking, fraud at iba pang krimen. Milyon-milyon na raw ang nagagastos ng bansa para sa pangangalaga sa kanila. For 4 months, nasa 35 siguro ang gagastos, 35 million. Malaki na yung ginagastos ng gobyerno. Ayaw natin magkaroon ng humanitarian crisis. So whatever they need, pag kailangan pakainin natin sila rito, kailangan bigyan natin ng tamang alaga. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mabibilis na balita po tayo. 8 aso na isa sa ilalim sana sa euthanasia ang nailigtas sa Malay Aklan. Na-impound ang mga aso matapos makitang pagala-gala sa Boracay. Kaya nagtulong-tulong ang iba't ibang grupo para tubusin sila at maibalik sa kanilang mga amo. May 3 araw lang ang mga may-ari para kunin ang kanilang aso bago sa ilalim sa euthanasia o mercy killing. Ipinagbabawal ang mga asong gala sa Boracay dahil sa banta ng rabies. Patay naman ang isang lalaki matapos sumabog ang isang tangke ng kemikal na ginagamit sa pag-welding sa Estero de Quiapo sa Quiapo, Maynila.
Batay sa investigasyon, hindi naimbak na maayos sa mga tangke ng acetylene na sumabog habang nag-welding ang biktima. Pasintabi lang po, nagtamo ng sugat sa ulo at bali sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima matapos tumilapon sa ilog. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima habang wala pang resulta ang autopsy. Sugatan naman ang isa niyang kasamahan na nasa mabuting lagay na ngayon. Sasagutin daw ng kanilang kumpanya ang mga gastusin ng mga biktima. Sa kuha ng CCTV sa Pardo sa Cebu City, isang residenteng nakasuot ng itim na t-shirt ang makikitang naglalakad palabas ng eskinita. Nang makaupo siya sa padyak, biglang may lumapit na lalaking naka-ski mask at binaril ang biktima. Agad naman siyang tinulungan ng mga residente na nakaalis ang gunman. Hindi pa man nakakatayo, binalikan ulit ng sakay ng isang motorsiklo at muling binaril. Sa inisyal na investigasyon ng Cebu City Police, love triangle umano ang posibleng motibo sa krimen. Kasalukuyan siya nagpapagaling sa ospital. Babala sa mga online seller, mag-ingat po sa mga scammer. Isang babae ang inaresto sa Las Piñas dahil sa paggamit ng peking resibo o proof of transfer. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Pangiyak-ngiyak ang babaeng ito nang arestuhin ang mga tauhan ng Manila District Anti-Cybercrime Team sa isang subdivision sa Las Piñas City. Inirereklamo kasi siya ng isang online seller na pinadalhan niya umano ng mga peking banking transaction receipt. Mahigit 200,000 pisong halaga ng mga imported na produkto gaya ng mga relo ang nakulimbat umano ng suspect sa biktima. Ayon sa biktima, noong Oktubre pa niya naging loyal customer ang suspect. Marami kaming transaction. Kunyari, ako po kasi ang trabaho ko is ako yung owner, ako din yung nagla-live selling. So ngayon, yung transaction, yung payment, hindi ko na siya namomonitor. Kasi ang unang transaction namin is puro 2,000. Nagtaka na raw siya nito mga huling transaksyon dahil panay ang may ng suspect at agad din nagpapadala ng resibo. Dito na siya humingi ng statement of account sa kanyang bangko at napag-alaman niya na kahit piso pala ay walang pumasok na bayad sa kanya. Yung mga admin ko, lagi niyang binibigyan ng 500, 1,000, pang merienda. Kumbaga, sinobrang close niya yung mga admins ko. Para nga naman, pag nagbe-verify ng payment, ipinapasa lang sa akin, hindi ko na-check agad-agad. So, ship lang sila ng ship ng mga items. According nga ron sa presented evidence, meron 37 na fake receipt. Yung last nga po, although identified na nga na peki yung mga resibo, ito pong ating suspect is patuloy pa na pinipilit na ipa-deliver itong sabi niya na nabayaran niya na halagang 80,000 dito sa ating biktima na naging dahilan ng ating pagpaplano ng entrapment operation na nagresulta naman sa pagkakahuli po nito. Ayon sa pulisya, hindi na bago ang ganitong klase ng modus na nag-umpisa noong pumatok ang online selling sa bansa. Hindi na nabawi ang mga item na ipinadala ng biktima sa suspect dahil posibleng naibenta niya na rin umano online. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na maharap sa reklamong estafa. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, 5 million workers lang ang makikinabang sa 100 peso wage hike, habang ang 47 million ng mga manggagawang nasa informal sector mapag-iiwanan lamang daw. Talakayin natin yan at iba pang issue na kasalang sa Balitang Hali, si Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman George Barcelon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga. Magandang umaga, sir. Ano ho ang basihan ng inyong panawagan sa Kongreso na ipaubaya na lamang sa wage boards yung pagpapasa sa pagtataas po ng sweldo? Buti nga yung lumabas ng study ng NEDA na itong sweldo na 100 pesos across the board, mas maipektado ang mga MSMEs downside. No? Mahirapan yung mga MSMEs. Kaya nga, noon pa, yung unang proposal dito sa Senator ng 150, we were against it already. Maski na itong 100, mataas pa rin. At saka yung dapat dumaan sa tripartite. Yung nakaroon na 2 taon, meron tayong tripartite. At saka may increase naman ng binigyan. So those are the conditions I think the legislator
must be aware of. No? Buti nga dito sa lower house, Kongreso, si Congressman Joey Salceda at saka si Congresswoman Stella Kimbo, itong dalawa, economist, noon pa, ang comment nila, itong legislative increase, hindi dapat gawin yun. Meron naman tayong proseso. So, yung nangyari ngayon, lumabas sa dyaryo at saka hindi lang sa lower house, sa private sector, maski na yung NEDA, nakita nila, itong effect nito is not going to be effective. Okay. So I'm glad of the outcome. No? Apo. Pero para ho mas malinaw, gaano ho ba talaga kalaki yung magiging effect nitong kung sakasakali, no, 100 peso wage hike sa mga kumpanya? Pag utay-utayin ho ba, posible na kayang maibigay ito? Hindi, malaki yung, alam mo yung 100, almost 15% increase, no? Pero sa computation ng sahod natin, meron pa tayong mga sick leave, vacation leave, mga SSS, mga contribution ng kumpanya, additional ng 33% yun. Kaya yung 610 na idagdag ng 100 at saka yung 30%, mataas na tayo. Yung wages natin ngayon dito sa Pilipinas, we're only number 2 next to Malaysia. Si Malaysia, ang Malaysia, Philippines, at saka Thailand, Indonesia, meron tayong minimum wage. Ang walang minimum wage, Singapore. Pero number 2 na tayo in minimum wage. No? We have to consider na whether we are competitive or not. Ang laki ng yung mga deficit natin Ang deficit natin sa itong 5 bansa na ASEAN, halos umabot ng $40-45 billion. Okay. Pag na-translate natin yan, dapat yung mga trabaho na 4 million jobs, dapat dito sa atin imbis na yung mga production dito sa atin, naka-import lang tayo. Ibig sabihin, yung mga produkto, we're outsourcing, we're importing. Opo. Chairman, exempted daw sa wage hike yung mga business establishments na may 10 empleyado pababa at may kapital na 3 million pesos pababa. Ano pong reaksyon nyo rito? Yung mga nano industry, sa ngayon, di pa klaro, no? Yung legislated 100 pesos, hindi naman sinabi na kung anong classification, lalo na mahirap yung maliit. But usually, yung sa legislated, yung sa tripartite wage increase, exempted yung mga nano industry sector. Opo. Yung mas maliit sa micro, no? Meron tayong micro, meron tayong nano. Itong bagay nito, pag tinaasan ng 100, malamang tataas yung inflation natin. Pero gaano ba kadami yung mga bumaba ng inflation natin that is good for the economy kasi kung sobrang taas ng inflation, lalong tumaas yung mga bilihin. Pero gaano ba kadami yung nano industry kung makaka-apekto ito sa overall inflation? Ano yung nakikita? Ang lahat yun. Ang industry, ang gagawin nila unang-una, baka makaroon ng layoff, no? Sa mga pabrika nila. Kaya yung sinabi ko kanina, but ang laki ng import natin is because we're not so competitive. Okay. Anyway, sige po. Marami pa po tayong pag-uusapan sa isyong ito. Abangan natin kung papasa nga ba itong legislated wage hike na ito. Maraming salamat po sa inyo. Sige, thank you. CPCCI Chairman George Barcelon. Dumistansya ang entertainment vlogger na si Christopher Min sa pagkakadawit ng 2 politiko sa hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Narito ang latest. Dahil sa pagkakadawit ng kanilang pangalan sa isyung may politikong benefactor umano, ang aktor na si Dominic Roque, pinag-aaralan na raw ni na dating Congressman Bong Suntay at Dapitan City Mayor Bullet Halushos ang pagsasampa ng kaso. Bullet also wants to file. I'm talking to my lawyers also on what we could do. We're just gathering whatever we could find pa So hindi ko pa mapangalanan exactly kung against who. Siyempre, we want to file the strongest case when you file a case, you want to win. Kasi I'm also a lawyer and
And gusto ko kung sino yung pinaka-most guilty. Giit ng dating kongresista, matagal na niyang kaibigan si Dominic at nalagyan ng mali siya ang pagkuha niya rito bilang brand ambassador ng gasolinahan. Sa pahayag na inilabas ng kanyang mga abogado para kay Dominic, sinabing malisyoso at mapanira ang mga komento ng showbiz columnist na si Christopher Min sa kanyang vlog. Nagkaroon pa raw tuloy umano ng di tamang pagdududa sa sexuality ni Suntay. Sa kanyang programa, sinabi ni Fermin na nang magsimula raw ang issue ng hiwalayan ni Dominic at Bea Alonzo, ni minsan ay hindi niya raw binanggit ang pangalan ni Mayor Bullet maski ang kanyang initials. Wala rin daw siyang sinabing benefactor ni Dominic si Suntay. Nagtataka nga raw si Fermin kung bakit nagpa-interview sina Suntay at Halusos tungkol sa issue. Dahil dito, hindi raw siya hihingi ng tawad o paumanhin para sa mga bagay na hindi naman daw niya sinabi. Sinusubukan pa rin naming kunin ang reaksyon ni Dominic at ni Mayor Bullet. Sa mga kapusong may e-bike at e-trike, paalala lamang po na bawal yan sa mga major thoroughfares at national highway. Sa Rojas Boulevard, 2 e-trikes ang nahulikam na nag-counterflow. Ang isang commuter naman dyan sa EDSA Cubao sa Quezon City, may nakasabay ring e-bike. Dati nang nanawagan ng DILG sa mga lokal na pamahalaan na masigpitan ang pagbabawal sa mga e-bike at e-trike sa mga major thoroughfares para iwas aksidente. Ang MMDA alam daw na pabalik-balik ang mga pasaway, kaya tuloy raw ang pakikipag-ugnayan nila sa mga LGU. Pwede silang madisgrasya dahil yung mga e-bikes, ang mga tricycle, they are not built to be at par with the speed of the four-wheel vehicles. Bawal na po sila sa EDSA, sila pa po ang gumigit na at humahari-hari po dito sa kalsada. Worse, ginagamit po ang bike lane na naka-counterflow pa po sila. Mabibilis na balita po tayo. Patay sa pamamarilang isang lalaki sa barangay San Dionisio, Parañaque, pasado alas 8 kagabi. Nangyari ang krimen sa isang makitid na eskinita. Hindi pa tukoy ang pagkakakinanlan ng suspect. Tumanggi makipag-usap sa GMA Integrated News ang pamilya ng biktima na sumugod sa crime scene. Hindi rin muna nagbigay ng ibang detalyang pulisya habang gumugulong ang investigasyon. Dead on the spot ang motorcycle rider matapos masalpok ng pampasaherong bus sa Tagkawayan, Quezon. Ayon sa pulisya, sumalubong sa linya ng bus ang motorsiklo na dahilan ng banggaan. Isinugod pa sa ospital ang dalawa niyang angkas pero binawian din ng buhay. Hawak na ng pulisya ang driver ng bus na wala pang pahayag. Mas pabor si Marikina Representative Estela Quimbo na suspindihin ang premium payment ng PhilHealth kaysa ituloy ang 100 peso minimum wage hike sa pribadong sektor. Ayon po kay Quimbo na isang ekonomista, ipapasa lang ng mga negosyo sa mga consumer ang dagdag gastos para makasunod sa wage hike. Ang maliit na negosyo, posibleng magbawas ng empleyado o kaya'y magsara na lamang. Sabi ni Quimbo, hindi raw yan mangyayari kung PhilHealth Premium ang sususpindihin. Mas malaki pa ang maiuuwi ng mga empleyado dahil liliit ang kalta sa sahod. Wala raw dapat ikabahala dahil may sobra pang pondo ang PhilHealth noong 2022 para bayaran ang kontribusyon ng mga minimum wage workers ngayong taon. Sa panayam po ng Super Radio DZBB, sinabi ng PhilHealth na bukas sila sa panukala ni Quimbo. Tiniyak din ng PhilHealth na hindi mauubos ang kanilang pondo sakaling ipatupad ito. Good job ang isang senior citizen sa Barangay Poblasyon sa Bontoc Mountain Province. Lagi kasi nakikitang naglilinis ng mga sidewalk ang 77 taong gulang na si Nanay Linda Andrada. Voluntaryo yan Bukod sa pag-uwalis, nagtatanim din siya ng mga flowering plant. Kwento ni Nanay Linda, dati siyang teacher sa mga bayan ng Sabangan at Sadanga at naging government employee rin ng Mountain Province. Ang voluntaryong community work ni Nanay Linda, patunay na hindi natapos ang kanyang serbisyo publiko nang mag-retire siya. Good job, Nanay Linda! Marahan ang takbo ng isang orange na pick-up sa Katipunan Avenue bandang alas 11 ng umaga kahapon nang biglang sumampa sa Center Island ang katabi nitong 10-wheeler kaya tumagilid at nabagsakan ang pick-up. Nagtamo ng ilang galo sa katawan ang driver at pahinante ng truck. Ligtas naman ang driver ng pick-up. Nagpabigat po sa trapiko ang nakatagilid na truck bago ito maalis.
Iniimbestigahan pa kung human error or mechanical error ang sanhi ng insidente. Sabi po ng pahinante ng truck, nawalan daw sila ng preno. Aksidenteng nagpaputok ng baril ang isang estudyante sa loob ng kanilang silid-aralan sa Castilla, Sorsogon. Base sa investigasyon, nagkaklase ang mga estudyante noong February 16 nang makarinig ng putok ng baril. Naikasapala kasi at nakalabit ng binatilyong 12 anyos ang dala niyang armas. Wala namang nasaktan sa insidente dahil sa sahig tumama ang bala. Na-recover ng mga otoridad ang basyo ng bala, maging ang baril na ginamit ng binatilyo. Nasa kustodiya siya ngayon ng Municipal Social Welfare and Development Office. Inaalam pa kung saan nakuha ng binatilyo ang baril at paano ito naipasok sa eskwelahan. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang paaralan at ang MSWDO. Nagbabala si Senadora Risa Ontiveros na ipaaaresto si Pastor Apollo Quiboloy kung hindi pa rin siya sisipot sa investigasyon kaugnay sa mga umano'y pang-aabuso sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Git naman ni Quiboloy, nagtatago siya dahil nanganganib umano ang kanyang buhay. Balitang hatid ni Salima Refran. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. May banta raw sa kanyang buhay, kaya boses lang at walang video ang inilabas sa pahayag ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Quiboloy. May patong na raw kasi sa kanyang ulo, bunsod ng arrest warrant sa Amerika para sa 43 kaso ng sex trafficking, fraud, coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Kaya kahit raw nasa Pilipinas, sinesurveillance na raw siya umano ng FBI at CIA ng Amerika. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Mainit rin ang birada ni Quiboloy sa Administrasyong Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Anya, may sabuatan na raw ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika laban sa kanya. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo! Git pa ni Quiboloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa ugnayan niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang ipaharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni na Pangulong Marcos at ng First Lady. Sabi naman ni Speaker Romualdez, wala raw basehan ang alegasyong nakipagsabuatan sila sa mga banyaga at paraan lang daw ito para malihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Pinayuhan niya si Quiboloy na harapin ang mga ito sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Sa mga alegasyon naman ng mga dating miyembro ng KOJC sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Quiboloy na gawa-gawa at paghahabol lang daw sa kanya ang mga alegasyon ng rape at sexual abuse. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito.
napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaliktad ang lahat ng istorya. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros na chairman ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga kay Quiboloy, harapin na lamang nito sa Senado ang mga alegasyon laban sa kanya. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Sa mensahe ng FBI sa GMA Integrated News, itinanggi nilang may reward para sa pagkakahuli kay Quiboloy, pero may active warrant pa rin para sa kanyang pagkakaaresto. Tiwala naman daw ang US Embassy na mapapaharap sa hustisya si Quiboloy. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Webes latest naman tayo sa K-pop world. CEO Jisoo is coming in your area. Shinare ng Blackpink member sa isang IG post ang launching ng sarili niyang agency na Blissoo. Sa isang personal message, sinabi ni Jisoo na misyon ng label na maghatid ng saya sa lahat ng Blinks. Una nang nag-launch ng sarili nilang agency sa Blackpink sisters niyang sina Jennie at Lisa. Carefree, stylish, and certified opa naman si BTS member J-Hope sa kanyang latest pictures. Preview cuts ang mga yan sa upcoming special album niya na Hope on the Street Volume 1. Ang pictures may label din ng iba't ibang streets sa South Korea, New York sa Amerika, at Paris, France. Heto na ang Huwebes update sa inyong paboritong K-pop idols. Hashtag fan request granted. Yan ang kinasahang Pinoy Dance Challenge ni Tomorrow by Together member Yeonjun para sa kanyang fans. May 17.2 million views na yan sa TikTok. Spotted naman si Born to Beat member Lee Min-hyuk dito sa Metro Manila. Sa kanyang IG, ibinahagi niya ang ilang photos habang enjoy sa paggagala. Marami rin ang kinilig sa cute picture niya na may hawak na cotton candy at mga lobo. Biro naman ng isang fan, "Be, bakit hindi ka man lang nagsasabi?" Enjoy your trip, paring Min-hyuk! Aksidente naman po sa Malolos, Bulacan. Sumalpok ang isang dump truck sa isang arko sa Barangay Tikay kaninang madaling araw. Sa video, kita na wasak ang harapang bahagi ng sumalpok na 12-wheeler. Nasira rin po ang bahagi ng nabanggang arko. Dinala sa ospital ang driver at pahinante na parehong sugatan. Ilang oras ding bumigat ang trapiko sa lugar kaninang rush hour. Wala pang pahayag ang driver. Umabot na po sa plenaryo ng Kamara ang Absolute Divorce Bill. Kumpiyansa ang isa sa mga may akda ng panukala na si Albay Representative Edsel Lagman na tuluyan niyang maaprubahan kahit may mga tutol. Lalo pa daw at bago sumalang sa plenaryo, umabot sa 71 ang nag-sponsor sa panukala. Dagdag ni Lagman, marami siyang kasamang nagsabi na kahit hindi sila co-author, papabura nila yon. Sa ilalim daw ng panukala, ilan sa mga pupwedeng basihan ng absolute divorce ang pisikal na pang-aabuso, irreconcilable differences o yung kung 5 taon nang hindi nagsasama ang mag-asawa. Bukod sa ilang kongresista, hindi rin pabor sa divorce ang simbahang Katoliko. Para tuluyang maisabatas ang panukala, kailangan ding maaprubahan ang counterpart bill nito sa Senado na nakabinbin pa para sa ikalawang pagbasa. Ang netizens kaya ang sabi sa Absolute Divorce Bill. Eto na nga. Pasadahan na natin ang mga sagot nila sa Balitang Hali Facebook page. Para kay Liz Pineda, dapat daw na magkaroon na ng divorce para hindi na mahirapan ang mga gustong kumalas at hindi afford ang annulment. Sang-ayon din si LM Moon para daw sa mga hindi na masaya at hindi nagkakaintindihan at para hindi na rin daw humantong sa sakitan at lokohan. Hindi naman sang-ayon dyan si Jed Del Mundo, mas kukonsintin daw kasi niyan ang mga tao na mas maging careless sa pagpili.
ng partner. Talagang hating-hating tayo dyan pagdating sa usapin na yan. Malaking debate talaga yan. Oo, lalo na doon sa, of course, religious aspect, di ba? Kaya ilang beses na yan pinag-usapan, hindi talaga lumulusot dahil doon sa, primarily, di ba, we're a Catholic nation. Ayun na nga. Pero yung issue kasi ng magastos kasi yung annulment, parang, di ba? Kung magastos yung annulment, hindi kaya pwedeng babaan na lang. At yun na lang ang gamitin. Oo nga, pero ang sinasabi nga dito, basta wag tayo masyado maging mapusok daw. At hindi ba sabi nga, pag ang pag-aasawa, hindi yan parang kanin na mainit na isusubot at iluluwa mo. Agad. Oo. So dapat talaga may... pinag-iisipan. Oo. The one, ha? Meron naman. Correct. Merong the one. Samantala mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din po kayong may balita sa inyong lugar, PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Eto naman, kung naniniwala pong ilan na siyam ang buhay ng mga pusa, ang isang couple sa Pasig, literal na siyam ang alagang aso. Pero ang isa sa kanila, stand out sa lahat kung loyalty at pagiging sweet ang pag-uusapan. Kung duda raw po kayo, panoorin niyo to. Ayan, ang cute naman talaga. Si Athena po yan, ang clingy adopted sister ng Beagle family. Kilala rin po siya sa palayaw na Ating Ting. Dahil si Athena, demanding do talaga sa attention. Bawal tumingin sa iba. Dahil kanya lang dapat ang mga yakap ni Fur Dad. At na inakalang aalis, bumuelo lang para sa isang sweet kiss. At kwento ng owners na sina Mark at Mary Ann, malambing lahat ang siyam nilang beagles. Pero ibang usapan daw talaga tong si Ating Ting. Ang netizens agree naman dyan. Kaya ang videos niya at ng kanilang Beagle family, milyong-milyon na ang views sa TikTok. Aba! Trending! Ang cute! Ayan talaga, pagka-aso talaga na ganyan, paano ka alis din? Parang baby di ba? Nakakatunaw ng puso, di ba? At nakakatuwa. Gusto ko yung mga ganyang mga aso. Pahiram nga. Super lambing, no? Tinuruan kaya nila yan? Hindi, may mga ganyan talaga. Malambing talaga. Talagang. Meron akong asong ganyan at namimiss ko na siya. At dahil siguro malambing din sabi niya, di ba? Halos lahat ng kanilang beagle. Pero may mag-stand out talaga. Si Ating super lambing. Si Ating Ting. At yan ang ating pampagood vibe, syempre. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.